Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Magandang umaga po sa ating lahat. Isang bagong araw ng biyaya at pag-asa ang ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Purihin natin siya sapagkat muli tayo tinipon upang marinig ang kanyang salita. Naway sa ating pakikinig, maranasan natin ang kanyang presensya at kaligtasang handog niya sa bawat isa. Tunay ngang si Jesus lamang ang ating tagapagligtas. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos at Ama, salamat po sa panibagong umaga at sa pagkakataong ito na kami ay makadulog sa inyo. Buksan ninyo ang aming puso at isipan upang maunawaan namin ang iyong katotohanan. Panginoon, turuan niyo kaming magtiwala at kumapit kay Kristo lamang, ang tanging daan ng kaligtasan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Ang atin pong teksto na ating pagbubulayan ngayon ay sa Gawa 4:12. Sabi po ay, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Ang atin pong tema ay si Kristo lamang ang tanging daan ng kaligtasan. Marami sa mundo ngayon ang naghahanap ng kaligtasan sa iba't ibang paraan. Sa mabuting gawa, sa reliyon, sa kayamanan, o sa kapangyarihan. Ngunit maliwanag ang sinabi ng kasulatan, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Ibig sabihin, walang sino mang makapagliligtas sa atin kundi si Jesus lamang. Ang cross ng Kalbaryo ang naging tulay upang tayo'y mapatawad, malinis at magkaroon ng bagong buhay. Ang kaligtasan ay hindi gantimpala ng ating kabutihan. Ito ay kaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaya't kung nais nating magkaroon ng katiyakan sa ating buhay, kapit lamang tayo sa Kanya. Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaroon sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. Tingnan natin ang ilang mga mahalagang talata sa banal na kasulatan. Sabi doon sa John chapter 14 verse 6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaroroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Si Jesus lamang ang tanging daan tungo sa Ama. Maraming nagsasabing may iba't ibang paraan patungo sa Diyos. Ngunit sinabi mismo ni Jesus, siya lamang ang tanging daan. Hindi sapat ang reliyon, tradisyon, o relasyon. Kay Kristo ang nagbibigay ng buhay at kaligtasan. Tanungin natin ang ating sarili. Si Jesus ba talaga ang sentro ng aking pananampalataya? Kapatid, napakahalaga ng tayo nagtitiwala kay Kristo. Isa pa ay sinasabi sa Ephesians chapter 2, 8-9. Sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi mula sa inyo. Sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Ang kaligtasan ay kaloob, hindi
pinagtatatrabahuhan. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili kahit gaano tayo kabait o kabuti, kulang pa rin iyon. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ni Kristo, binigyan niya tayo ng kaligtasang walang bayad. Kapatid, tanggapin natin si Jesus bilang hindi bilang isang opsyon, kundi bilang tanging pag-asa ng ating kaluluwa. Sa talatang Philippians chapter 2, 10 to 11, ay sinasabi ganito, Kaya't sa pangalan ni Jesus ay luluhod ang bawat tuhod at ipapahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon. Ang pangalan ni Jesus ay may kapangyarihang magligtas, magpatawad at magpabago. Kapatid, ang pangalan ni Jesus ay hindi karaniwang pangalan. Ito ay pangalan ng kapangyarihan at kaligtasan. Sa kanyang pangalan, ang mga makasalanan ay pinapatawad. Ang mga sugat ng puso ay ginagamot at ang mga buhay ay binabago. Pahayag natin ang pangalan ni Jesus sa ating mga pamilya, trabaho at komunidad dahil walang ibang pangalan na makapagliligtas kundi siya lamang. Kaya nga mga kapatid, maliwanag ang paalala ng Diyos ngayong umaga. Si Jesus lamang ang tanging daan, katotohanan at buhay. Huwag tayong madaya ng sanlibutan. Walang ibang makapagliligtas sa atin, kundi ang dugo ni Kristo. Kaya kung mayroon man tayong dapat panghawakan ngayon at sa habang panahon, ito ay ang matamis na pangalan ni Jesus. Ngayong umaga, kung naramdaman mong kailangan mong lumapit mula sa Panginoon, ito na ang tamang panahon. Maaring dati mo na siyang kilala, ngunit nanghina ka sa pananampalataya. O baka ngayon mo pa lamang tunay na narinig ang mensahe ito. Sinasabi sa atin ng Diyos, narito ako, nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung marinig ni naman ang aking tinig at buksan ang pinto, ako'y papasok sa Kanya. Sabi po ng Pahayag 3, verse 20. Buksan mo ang iyong puso kay Jesus ngayon. Sabihin mo sa Kanya ay ito, Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Linisin mo ako at baguhin mo ako ayon sa iyong kalooban. Mula ngayon, sa iyo na ako magtitiwala. Kapatid, kung ginawa mo ang panalangin ito, tandaan mo, may bagong simula ka na kay Kristo. Ikaw ay ligtas, pinatawad, at anak ng Diyos. Salamat sa salita ng Diyos sa umagang ito. At tayo po ay manalangin. Aming mapagmahal na Ama, salamat po sa iyong salita na nagpapaalala sa amin na si Jesus lamang ang tanging daan ng kaligtasan. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig na ipinakita sa krus. Turuan mo kaming mamuhay na may pananampalataya at ipahayag ang iyong pangalan sa aming kapwa. Pagpalain mo po ang bawat isa na nagpasya ngayong umaga na tanggapin ka at magtiwala sa iyo. Lahat po ng papuri at parangal ay sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus.